Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, ipinapaalala sa atin na si Jesus ay nagkatawang tao upang ipaalala sa atin ang taglay nating kabutihan. Kaya naman sa mga pagkakataong ito'y ating tanilalikuran dahil sa mga nagawa nating kasalanan, halina't ang mga ito'y ating pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin,
Nagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanululuklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa at ikaw lamang ang Anak, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Jesucristo, ang kataas-taasan. kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ang pagliligtas ng Diyos bilang paglilingkod sa bundok ng Sion. Maaakit at magsisitungo doon ang mga bansa at mga hari. Tatamasahin nila ang masaganang buhay mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari ay lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki ay magmumula sa malayo. Ang mga babae ay kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin
ay pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatan ay iyong matatamo at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba naman ay darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Tayo pong lahat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yarong haring, humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni San Pablo, ang apostol sa mga Hentil o di-Hudyo, ang panukala ng Diyos na nalihim sa mahabang panahon. Hangad niya na ang mga Hentil ay makibahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ang mga pantas mula sa silangan ay mga hentil, hindi sila Hudyo. Ngunit tinawag sila ng Panginoon upang sumamba sa Mesiyas na isinilang sa Belen. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea. Noong kapanahunan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipapanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita nyo kaagad sa akin, upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang pabalik na sila, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo. Mga minamahal na kapatid, dapat ninyong mabatid kung paano tayong nagpuri sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo sa awa ng Diyos. Amin ding ipinahahayag ang kagalakan ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Sa 5 ng Marso, ang Miyerkules ng Abo, at simula ng pag-aayuno sa panahon ng Kwaresma. Sa 20 ng Abril, ang masayang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay, ang matagumpay na pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo. Sa unang araw ng Hunyo, ang kanyang pag-akyat sa langit, at sa 8 naman ng buwan ding ito, ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa 22 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. At sa 30 ng Nobyembre, ang unang linggo ng Adbyento. Sa Panginoong Hesukristo nararapat ang lahat ng parangal at papuri, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Napakadaming mga tao ngayon ang mahilig magpakitang gilas. Pumunta lang kayo sa social media, napakadami po. Simple lang naman kasi ang gagawin. Kung merong camera phone, mag-emote-emote ka. I-post mo sa social media, sisikat ka. Hindi na po kailangan ng mga talent scout ngayon dahil may kanya-kanyang platform na at kapag nagustuhan ka ng mga tao,
siguradong sisikat ka. Gusto nating magpakitang gilas, kaya hindi lang natin ipinagmamalaki yung ating mga talento, merong ibang nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kayamanan. Kaya, bili dito, bili doon para makita ng iba na siya'y mayaman. O kaya naman, nagpa-power trip. Ginagamit yung kanyang kapangyarihan para may mapatunayan sa iba. Nagpapakitang gilas. Bakit? Sapagkat sa puso ng isang taong mapagmalaki o mahilig magpakitang gilas, meron siyang palaging kailangan patunayan sa iba. Parang palaging may pagkukulang na feeling niya, ang makapagpupuno palagi ay appreciation ng ibang tao o recognition ng iba. Pero ipinapaalala sa atin sa araw na ito, minamahal kong mga kapatid, wala tayong kailangang ipagmalaki, hindi natin kailangang magpakitang gilas, sapagkat sa tingin ng Panginoon, tayong lahat ay karapat-dapat sa Kanya. Huwag natin kalimutan, nung tayo'y likhain ng Diyos, ano ang sabi ng Panginoon nang makita niya ang lahat ng nilikha niya kasama ang tao? And He saw everything He created good. And He saw it was good. Sabihin niya ng lahat, it was good. Kasama ka doon sa good. Lahat tayo, mabuting nilikha ng Diyos dahil lahat tayo kawangis ng Diyos. Amen? At kung tayo'y kawangis ng Diyos, ano ang dapat nating ikahiya sa ating mga sarili? Kaya sa araw na ito ng Epifania, pinatutunayan sa atin ng Diyos na kailan may hindi niya tayo ikinahiya, kahit kung minsan ikinakahiya natin ang ating mga sarili. And when was the first time na ikinahiya ng tao ang kanyang sarili? Tanong niyo sa akin, kailan? Nung nalinlang tayo ng demonyo, nang sabihin ng demonyo sa tao, kapag kinain ninyo ang bunga na yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Kasinungalingan yon dahil ang totoo, katulad na tayo ng Diyos. We were created in the image and likeness of God, but the devil wants us to believe until now that we are less than who we are. Ang gustong ipakita sa atin ng demonyo na tayo ay mas mababa pa, mas mababang nilalang kaysa sa totoo nating dignidad. Niloloko tayo ng demonyo at nililinlang at pinapaniwala na tayo'y hindi sapat, na tayo'y pangit, na tayo'y kulang, na tayo'y hindi katanggap-tanggap, at ang lahat ng ito, kasinungalingan. Ito din ang bumulag kay Haring Herodes, kaya napaka-insecure niya. Hindi lang po si Jesus ang gusto niyang ipapatay. Kaya sabi niya sa mga pantas, kapag nakita ninyo, sabihin ninyo sa akin, dahil ang gusto ni Herodes, wala siyang kapantay. Ako lang ang hari, ako lang ang star. Kaya hindi niya matanggap na ang bituin sa langit ay umayon kay Jesus. Na si Jesus ang pinakamaliwanag na isinilang sa mundong ito. Hindi niya matanggap na merong ibang tao na makakapag-outshine sa kanya. In short, gusto niyang magpakitang gilas. Pinagmamalaki niya ang sarili niya sapagkat napaka-insecure niya. Bakit niya ipinagmamalaki ang sarili niya? Sapagkat deep inside, he is very empty. Kaya ano ang pinagtatakip niya sa sarili niya? Kanyang kapangyarihan, kanyang kayamanan. Yan ang nire-represent di ba nung yung tao, nahiya siya sa sarili niya, si Eva at Adan. Anong ginawa niya? Pinagtakpan niya yung kanyang sarili ng mga dahon. Kaya tayo nagbibihis ngayon, yan ay paalala sa atin na minsan nating ikinahiya ang ating pagkatao. Kaya anong ipinakita sa atin ni Jesus nung siya'y magkatawang tao? Kagaya nating lahat, isinilang din siyang hubad. At kagaya ng ipinahayag natin pagkatapos ng Ebanghelyo ngayon, ang pagpapakita ni Jesus na hubad sa mundo ay pangitain o pahiwatig ng gagawin niyang paghuhubad sa kanyang pagkapako sa krus. Tingnan niyo si Jesus sa krus, nakahubad, sapagkat anong ibig sabihin niyan? Hindi niya ikinahihiya ang ating pagkatao. Kahit tayo kung minsan, ikinahihiya natin ang ating mga sarili. If there is one message that I want you to remember today is this. Huwag mong ikahiya ang sarili mo.
sa kabila ng mga kahinaan mo. Dahil pinili ng Diyos na maging mahina, kagaya natin sa kanyang pagkakatawang tao, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang mahinang bata para wag nating makita yung ating kahinaan na kahiyahiya, kundi makita natin yung ating kahinaan bilang paanyaya na mas pagbutihin pa natin ang ating mga sarili. Walang masama doon. Yung pag-aasam na mas maging mabuti kang estudyante, mas maging mabuti kang anak, mas maging mabuti kang magulang. It is our weaknesses that makes us realize that we can do better, that we are capable of being the best that we are. Yun ay pinakita ng Panginoon, kaya siya ipinanganak na walang korona sa ulo. Kaya siya ipinanganak, hindi na malaking tao na. Hindi. Pinanganak siya bilang bata. Sapagkat kung sino man siya at kung paano siya nakilala ng mga tao, bilang mabuting mangangaral, bilang tagapagpagaling, bilang gumagawa ng himala, lahat iyon ay nagmula sa kanyang pagiging mahinang bata. Lahat ng iyon nagmula sa pagiging mahinang tao. Kaya tayo, may kahinaan tayo, pero wag naman yan sana maging dahilan para ikahiya mo ang sarili mo, maliitin mo ang sarili mo. Dahil lahat tayo sa paningin ng Diyos ay kanyang anak at nilikha niyang mabuti. Amen? So it is an invitation for us to become better persons. And it is an invitation for us to accept our imperfections. Because God accepts our imperfections. Siguro alam ninyo na ako, I serve in the ministry of the church for the LGBTQIA+ community na tinatawag din ng simbahan bilang mga persons with same-sex attraction. And I am just so amazed at the wisdom that they have. May isa po akong nakausap na nagko-crossdress. Sabi niya, Father, pag nakita ko ng ibang tao, babaeng-babae ako dahil sa bihis ko. Pero alam ng Diyos, Father, sa puso ko, na ginagawa ko kung ano yung kalooban niya. Alam ko pa rin sa sarili ko na lalaki ako. Dahil ganun ako nilikha ng Diyos. Ganito lang ako magbihis, Father, kasi nakasanayan ko na. And I feel better wearing this. Pero, sabi niya, Father, pag dumating yung panahon na pagtanda ko, baka hindi na rin naman ako magsuot ng ganito kasi hindi ko na-carry. Pero okay lang. Kasi tanggap ko naman po yung sarili ko at alam ko mahal ako ng Diyos kahit ganito ako. At sabi ko dun sa iba, bakit nandito kayo sa ministry na ito? Bakit hindi kagaya ng iba na pumupunta sa kalye, ipinaglalaban yung kanilang karapatan, yung gender equality rights, at ipinagmamalaki sa mundo na dapat i-recognize yung LGBTQIA+ community na may ibang karapatan kaysa sa ibang tao. Bakit mas pinili ninyo na tahimik na lamang na magsama-sama at tulungan ang bawat isa sa pamamagitan ng ministry na ito? At alam mo kung anong sabi nila? Sabi nila sa akin, Father, hindi na namin kailangang i-impose sa mundo na tanggapin kami. Dahil kung tanggap kami ng Diyos at kung mahal kami ng Diyos, ano pang hahanapin namin? At kung tanggap namin ang aming mga sarili at kung mahal namin ang aming mga sarili sa pagiging kami, bakit pa namin kakailanganin ang pagtanggap ng mundo sa amin? Bahala sila kung tatanggapin nila o hindi, katanggapin nila kami o hindi. Basta ang mahalaga sa amin, mahal kami ng Diyos, tanggap kami ng Diyos, tanggap namin ang aming sarili at mahal din namin ang aming sarili. Minamahal ko mga kapatid, kung meron mang isang bagay na dapat tayong ikahiya, isa lang yun. Tanong niyo sa akin, ano? Kasalanan. Yan lang ang dapat nating ikahiya. Dahil kahit kailan, hindi naging bahagi ng plano ng Diyos na magkasala ang tao. Hindi masamang maging mahina, pero kapag nahulog ka sa kasalanan, hindi para ipagmalaki mo pa sa iba yung kasalanan ginawa mo. Ang problema ngayon, pati yung kasalanan ginagawa ng tao, ginagamit para maging content. Ginagamit para magpakitang gilas. Yung kasalanan ng pagtataksil sa pamilya, ginagawang pamamaraan para itaas ang pagkalalaki. Yung kasalanan
imbis na pagsisihan at imbis na ikumpisal, imbis na ihingi ng tawad sa Panginoon, yan pa ang ginagawang pambus ng ego para makita ng ibang tao na siya'y mas lalaki, na siya'y mas magaling, na siya'y mas mayaman, na siya'y mas mainam kaysa sa iba. Mali. Ang tamang lugar ng kasalanan ay kahihiyan. Kaya kung meron man dapat gawin tayo sa ating mga kasalanan, ikumpisal natin ito at ihingi ng tawad sa Panginoon. Bakit? Yun yung sinasabi ko kanina, that our weaknesses are invitations for us to become better persons. And we will not become better persons if we will keep on justifying our sins. It is only Jesus who justifies our sins. Hindi natin kahit kailan mapagtatakpan ng ating mga kasalanan. Kaya ano ang dapat natin gawin sa kasalanan? Hindi ihayag sa ibang tao, kundi ihayag sa Diyos upang ito'y isuko sa Kanya, pagsisihan, magbagong buhay at mas maging mabuting tao. And in this way, nagiging hubad din tayo sa harap ng Diyos. Nagiging vulnerable tayo at hinahayaan natin ng Diyos na tulungan tayo. Amen? Ganito'y pinakita ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang batang walang kalaban-laban, isang batang walang pagpapanggap, isang batang hindi nagpapakitang gilas. Bakit? Para ipaalala sa atin na tayo'y may mabuting katauhang likas. In each and every one of us is a good person. Walang taong masama. May taong mahina, pero hindi ibig sabihin siya'y masama. Meron tayong lahat, mabuting tao, na kung minsan nakakagawa ng masama. Pero walang masamang tao, sapagkat lahat tayo'y nilikhang mabuti ng Diyos. Amen? Pwede bang sabihin ninyo sa inyong katabi, kapatid, huwag mo ikakahiya ang sarili mo. Ipinagmamalaki ka ng Diyos. Pwede bang ilagay ninyo yung kamay ninyo sa inyong dibdib at sabihin nyo sa sarili ninyo, huwag kang mahihiya sa sarili mo. Ipinagmamalaki ka ng Diyos. At sana sa buong taong 2025, yan ang maging inspirasyon natin. Iwanan na natin ang lahat ng pagpapanggap. Iwanan na natin yung pagtalikod natin sa ating mga sarili at ikinahihiya kasi natin ang ating mga sarili. Nagtitiwala ang Diyos na mas magiging mabuti tayong tao. Kaya siya nagkatawang tao para ipakitang tayo'y likas na mabuti at pupwede pang magpakabuti. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus sa matay nilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama ng liwanag, manalangin tayo sa Panginoon upang balutin niya tayo ng kanyang kaningningan ngayong taon ng yubileo. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan, upang liwanag ng kaligtasan ay maihatid sa lahat, lalo na sa mga kabataan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang ang kaningningan ng katotohanan ang magbunsod sa kanila na gumawa para sa pagkakaisa ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin.
para sa mga nasa dilim ng kasalanan at ng kawalan ng pag-asa, upang ang ilaw ng kapatawaran at pag-ibig ang maghatid sa kanila sa Panginoong Hesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon, upang ating maihandog kay Kristo ang ginto ng pananalig, ang insenso ng pagsamba, at ang mira ng pagmamalasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga sumunod sa tala ng pag-asa at nagbahagi ng pananampalataya, upang mapasa kanila ang walang kupas na kaningningan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama ng liwanag, itulot mong ang talang gumabay sa mga pantas ay siya ring maghatid sa amin kay Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsidayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito
Isinuod naming ko ang banal, lahat. ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
lagi sa iyong liwanag, upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin ang salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa iyo ay pagpalain. Ang darating sa aming isang linggo. Upang dito kami ay magkatipon. Para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana. Sa ating pong kasamang seminarista, si Brother Kelvin. Babalik po siya ng seminaryo bukas. At ito po yung last semester bago po siya makagraduate ng theology. At pagkatapos po nun ay hihintayin na lang natin ang kanyang ordinasyon sa pagkadiakono. Kaya patuloy po natin siyang ipagdasal at suportahan, lalo na sa mga kaparokya natin dito. Brother Kelvin, maraming salamat sa iyong paglilingkod at pinagdadasal ka ng iyong parokya at makakaasa ka sa aming suporta. At sa lahat po ng mga nagpamisa, sa mga bisita namin na naririto ngayon galing sa iba't ibang lugar, taas nga po ang inyong kamay. Meron po bang dumayo ngayon sa Barasuin para magsimba? Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Welcome po kayo. Oo. At sa inyong lahat na naririto ngayon, maraming salamat po at ingat po kayo pauwi. Yan nga ba sinasabi ko, natapos lang ang Pasko, nangaunti na naman tayo. Pero ang pag-asa natin, baka sa ibang lugar lang nagsimba, no? Amen? O kaya baka bukas lang sila sisimba, no? Baka bukas naman sisimba. Pero ang paalala po sa atin ay magsimba tayo kapag araw ng linggo. Bukas po, ang mga misa po natin ay balik na sa dati. Ang mga misa po ay magsisimula na ulit ng alas 6 ng umaga at ang huling misa po natin sa hapon ay alas 6:15 ng hapon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ng pagpapala. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo'y makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesus na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magagsiyawin ng magagandang bibig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilaw, may tatlong hari nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog na tanging araw. At kung taon ay magbagong buhay, na lumigaya ang ating bayan, tayo
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.